Lalong lugot kong na-nervyos. Pero umawang pong kaguranan, pindali-dali pero kung napagod ni Pastor kang si Sandita sa sabit. Kaya napagod sa luwas na uli na. Pero salamat po sa kaguranan, sa opportunity na makapag-share biraray ni Word of God sa tuya po kabos. Ang i-share ko po muna na aldaw, siguro sa lambang saro sa tuya, basic na po ini, pero gusto ko pong i-share sa kabos. Dahil sa panahon pa po ngunyan, kaya kuha pa pong marayang araw po kayo niyo pagkaabal. So, kita po gabos muna magtindok sa paggalang sa buhay katuran. Kita po gabos mamigdi. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at ng lupa. Sa oras po ito, kami ay lumalapit, kami po ay nagpapapunupan ng aming mga sarili. Hinihingi po namin ang iyong pagkilos at iyong pagsama sa bawat isa. Palakasin mo po ang aming espiritual na buhay sa aming mga pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo pong kusugin ang aming espiritu, Panginoon. At may pamuhay po namin ito sa araw-araw namin. Patuloy ka po namin makasama, patuloy ka po namin maranasan. At lalo na po sa oras na ito, habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita, ang iyong presensya ay kumilos po sa bawat puso, sa bawat buhay at sa bawat isip ng bawat isa po sa amin. Pinupuri ka po namin at itinataas sa umaga po ito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Bukas po kamo sa kuya sa Matthew 6:33. Huwag mo na po ini, pero mapasahan ko po biraray. Basahin ko po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So ang topic po na i-share ko po sa Lambang Saro, benefits of putting God first. Benepisyo kang sarong mananampalataya kapag ininod niya ang kaguranan. Sa title pa lang mapaisip na kita, ano daw ang mangyayari kapag ang Diyos ang ininod na. So may hapot po ako, sa papaanong paagi ta po iniinot ang satuyang kaguranan. Sisay po mga kasimbag, ang mga kasimbag po, may libre pong kakaroon. At siya. Hulto. So paano ta po sa anong paagi ta iniinot ng satuyang kaguranan? Sisay po ang mga kapagsimba sa mga hubi. Sa paanong paagi ta? Ayun. So sa paagi kang prayer, tama ano? Sa paagi kang pray. Naiinot ang si Lord sa kaparaanan ng pagrani sa iya through prayer. So, search ko po kung anong ibig sabihin ng prayer. So, sabi ko, prayer is a deliberate act of communication with the divine or sacred entity. It serves as a way to express thoughts
emotions, and desires through praise, confession, thanksgiving, or supplication. So, ibig sabihin, ang prayer po is connection, communication, pasiring sa satuyang kaguranan. Prayer. So, ngunyan, paano po kita mag-pray? Paano mag-pray ang sarong mananampalataya? Paano? So, sisay po digdi ang nagpipray. Ay, salamat sa Diyos, mahayo kong nagpipray. So, tamang-tama po ang satuyang pag-urlayan mo yun kung paano kita mag-pray. Mahayo nagkisimbak. O talagang mainit lang ang panahon, dahil tayo kaya magbukas ng muso. Aram po nito sa eskwelahan ng sarong teacher. Maluya ang buhay ng sarong teacher kapag naghapot siyang mayong nagsisimba. Sa sarong eskwelahan po, kapag mayong interaction, ibig sabihin, maluya ang nangyayari sa loob. So, para po maging mahiling tayo sa loob ng church na magayon ang resulta, dahil kita magkaturong ka, dahil kita luyahan, magkaiba po kita ng interaction sa lamang bansa. So, aram yan ka mga teacher. Saka maugma pati, bakong buring, kasi kung puro lang kita dango, tapos mayong question and answer, siyempre, ang isipon ko kaya, malinaw garo ang sakuyang sinasabi na kaya rin tindiya. Yan. So, paano po na kita mag-pray? Aram po nito si Lord, nagtukdo kung paano mag-pray. Mismo si Jesus, nagtukdo siya kung paano mag-pray, kung paano magrami sa kaguranan through prayer. So, buksan ta po ang Matthew 6, 9 hanggang 10. So, mapapansin ta po dyan kung paano itinukdo ni Lord ang mag-pray. Kung paano itinukdo ni Lord, kung paano magrani sa kaguranan. So, Matthew 6, 9 and 10. So, sorry pa din sa King James. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So subago na sambit ta, meaning ang prayer, ang pinakainot na nasambit duman ay praise. Sa meaning ko, pagano kung matanda nindo sa binasa ko, ibig sabihin kang prayer. So nasambit duman, ang pinakainot na nasambit, express thoughts, emotions, and desires through praise. Si Jesus, nagsabi din si Jesus sa Matthew 6, 9 hanggang 10, kung kita maranida sa kaguranan, kung kita ma-pray, araw lang kaniyo ang sa indong gigibuhon. Ano po ang inod niyang sinabi sa 9 and 10? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ano pong inod niyang sinabi? Tig-umaw niya muna ang kaguranan. Tig-praise niya muna si Lord. Sinambit niya muna ang kabuhos na pag-umaw sa kaguranan. So araw po da kayan, ang inot na gigibuhon ta kung paano kita ma-pray kay Lord. Bago ta hagadon si mga kaipuhan ta sa pang-aral daw. Bago ta ihiling kay Lord, paano man ang gusto tang mangyari sa satuyang pagbuhay, dapat po da inuton ta munang umawon siya, sambahon siya, parangalan siya. Sambiton ang gabos na pag-umaw, pagsamba sa satuyang kagurangan bago po kita maghahagad kung ano man ang satuyang pangangain ko. Kaya napot ko sa bago, paano po kita mag-pray? Kasi dahil baka may nagpipray ako po, minsan nagpipray ako, mayong araw kainin, direkta. Kung anong gadong do, kung anong gusto ko, tigsasabi ko na. So, si Lord Jesus mismo nagtukdo. Dapat po pala,
bilang respect sa satuyang kaguranan sa may kaglalang kaya kaipuan ta po diguho ng arpo kaning kasi si Jesus mismo nagtutdo. So nganyan, rin po kita dapat mag-pray. May panahon ba, may lugar ba na dapat pagdausan ta ng prayer? So mayo po. Sabi ni, you can pray to God at any time and any place. The Bible encourages believers to pray continually, meaning prayer should be an ongoing regular part of your daily life. God is always listening and is not bound by specific times or physical location. So, ibig sabihin, dawa sa pwede ka mag-pray. Kung may nagano ka sa kagurangan, dawa yaw ka, nagmamaniho ka, nagtatrabaho ka, may na-encounter kang problema, mayo ka man na-encounter na problema, pero pinagpala ka, mag-pray ka ti Lord. So, mayo siyang lugar na pinipili. Although may Sunday na 53 po na talaga. Pero kapag in any situation, in any time, mayo po may required na lugar para mag-pray sa kagurangan. So yeah. So introduction ko lang po yan. Introduction pa lang po. Kasi sa wrong way para ma-encounter ka itong mga benepisyo. Iyo po magrami sa kagurangan through prayer. So, dito po kita sa topic na benefits when you put God's first. So, ino po, saro sa mga benepisyo para kapag ininot ang kagurangan, mababago po ang satuyang buhay. If we put God first in our life will be changed. Mababago ang satuyang buhay. So, kinuha ko po digdi ang situation katong sa Jeremiah 3:20-23. Sinabi duman, siguro mas mabilis sa laptop maghanap. Sa laptop na lang. Lamentations 3:22. Panaghoy. Sa Panaghoy 3:20-23. Kasama ito po. Lamentation ba kung Jeremiah? Lamentation. Panaghoy. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. So, hindi pong situation na niyo nangyari katong time na sinakop ang mga Israelita ng Babylonia. At sa time na ini, nawa gura nung sakit ang inagihan ng mga Israelita. Nahiling ni Jeremiah ang karahayan kang kagurangan. True dahil sa pagsisi, dahil sa ininot kang mga Israelita ang kagurangan, kaya nabago ang sitwasyon nila. Ibig sabihin, kapag ininot ang kagurangan, bago ang gabos ng bagay, magkakaiguan ng kabaguhan din sa satuyang mga buhay. Hindi ita napapansin. Hindi ka na mamalayan. Minsan, kung dati, ang sa imong buhay, gawin na magtaram ka, minsan babaralagbag, minsan may kairayo pang puto at kutsinta. Pero dahil iniinot mo na si Lord, daily, aral daw, pinatawan mo siya ng panahon, napapansin mo sa imong tinataram, minsan nawawara na ito. Minsan nawawara na itong mga bagay na normal mong tinataram o normal na nagluluwas sa ngusot mo, sa ngusot ng sarong tao. Ano po kaya ang epekto
kapag ininot mo ang kaguranan. No? So, inot po yan, change your life. Mababago ang sa imong buhay. Ano ba? Change your priority. No? Nababago din ang priority. Dati, ang priority mo trabaho, ang priority mo kita. No? Ang trabaho mo, kung mga bagay na makinakbanon. No? Although kaipuan kayan kasi isa yung baga ang tao na yung sa kinakban ang dekaipuan ng pinansyal. Ano? Isa yung baga mga tao na dekaipuan ng trabaho. Ano? Pero, ang gusto ko pong i-share digdi, itong priority na itong dati mong ginigibo na pagmata mo palang baga, ang kapot mo tulo cellphone, para naman sa mga transaksyon ta, imbis na inuton ta si Lord, imbis na maglaan ka muna ng panahon para sa kagurang na pagmata mo pa lang, tayo mo ito nagigibo kasi inot mo tulos ka kaputan, si cellphone. No, aray ko. Ako po kayo. Ako po, totoo yan. At inaamin ko yan. Kaya nga kang inaadalan ko po ini, sa kuya mo na nagtutundag. Talagang nagtatama. Pero, aminon naman po sa day, totoo po baga. At kapag po araw na kaya nangyayari, minsan, ang maghapon mo kapag dahil mo ininot ang kaguran lang, ang maghapon mo kapag dahil mo siya tig-priority, ang magiging buhay mo maghapon, magabaton po baga na. Sisay na po nakaranas kaya. Sisay na po naka-encounter ka. Magabat. Pirit mo maning maging maugma, pero itong may hadlang sa isip mo, sa buhay mo, pagkatao mo na garo pirit. So yun po yan ang pagmatik at mga mananampalataya na medyo nagluluya-luya. So itong habang pigaadalan ko po ini, subandi, kakul pong pinaintindi sa po si Lord. Habang naglalabas si Mrs. sa kumatsigyang, re-review ko kang sa kuyang, isishare po mo niya, pigadal-adala, pig-isip-isip ko, pig-i-imagine ko kung anong sasabihin ko. Naglawag sa isip ko ang mga bagay pong ini, bigyo sa change your priority, mababagong priority mo. Dahil ako po, nag-easy ako sa trabaho. Kantay na nabistado ako as instructor, as connected sa LTO. Kadakon na po nagtsatsarat sa kuya. Sige ang charat, sige ang tarong schedule, sige ang harapot. Kung pira makagastos, kung paano paglagaw. Minsan, pag mata ko, hanggang sa nasanay na lang ako, pag mata ko, nagiling na ako sa cellphone. Nalilingawan ko na mag-pray muna. Pag mata ko, kapot ko yung cellphone, nilihaw ko na kung may nag-message, si sir nag-message. Nalilingawan ko na, dahil ako nakakapag-pray. At minsan, nanananok ako magturog, lagi mata akong medyo luntok na. So, kaipuan ko na maghiro ng dali-dali may estudyante. Maluto, masikaso ka mga ate. At araw po nindo, habang yan ang nangyayari, nagiging regular na movement sa kuyang buhay, napapansin ko po sa kuyang sa diri, pero nagluluya na ako. Pero, pagbati mo, okay ka man, nagsisimba ka man, nagbabasa ka man ng Bible, pero itong pagmating, pero kampante lang, pero itong relax lang, So, pangit po pala. Sa kaya niyo pa po, once na naka-encounter ng problema, bigla po akong bagsak. Bigla ka po talagang mabagsak. Kasi, iba ang priority. Ibig sabihin, si isip mo, dahil na nakapokus para sa kaguranan. Nakapokus ka na doon sa mga bagay, hindi yun sa pinabang.
Kaya challenging po baga challenging ang maging Kristiyano, challenging ang maging mananampalataya. May mga dapat kitang dapat na gibuhon as a Christian, as believers. So yun po yan. Sa benefits na kapag ininot mo ang kagurangan, mababago po ang sa imong priority. Kung dati medyo iniisip mo tulos na maduman ka sa araw kani, magibungay akong araw kani. Dahil iniinot mo na si Lord, nagtataw kang panahon sa iya, ang isip mo man nababago man. Ang dalagang kang utak mo na nababago man. Ang lifestyle mo mababago. Ang pagbuhay mo mababago. So sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. So yan po yan ang pangduwa. Pantulo po, kapag ininot mo na si Lord sa imong buhay, kapag tinawan mo siyang priorities sa imong buhay, ang pananampalataya mo po ay mag-grow. Mas lalong ma-level up. Mas lalong mataas ang pananampalataya mo sa kagurangan. Tanong, si Sai po digdi ang nagpipray na mayong pagtugon. Hindi man pwede na mag-pray ka. Hindi mo man sa natutugudan ang pagsasabi mo sa kagurangan. No. Dahil man po pwede na ma-pray ka, mayo lamang ni paglaong. Siyempre, di ba pag nagpipray kita, may paglaong kita na iyong mga. So, lalong mag-grow ang sa imong pananampalataya. Lalong mag-grow ang sa tuyang pananampalataya sa kagurangan. So, imagine nito na lang po. So, na-quote po baga sa Hebrew 11:8. Katong sinabihan si Abraham ni Lord na magduman ka sa nasarong lugar. Mayo lamang ni sabi-sabi. Basta magduman ka lang. Di aram ni Abraham kung anong mangyayari. Di aram ni Abraham kung anong dumanan. Pero nagduman sana siya. True faith. Pero pag abot niya duman sa sarong lugar, pagpapalat pala ng saya maabutan. So araw po na kaya, every time na iniinot si Lord, every time na tinatawanan tang priority ang sa tuyang kagurangan, mas lalo tang mahihiling ang karahayan ng kagurangan sa tuyang mga buhay. Lalo na sa panahon tangon yan, grabe ang pagtiyos po bagano. Siguro sa mga kabataan, dahil pa nila nahihiling na maray. Kasi nakafocus sila sa pag-aral. Pero duman sa mga may mga aki na, duman sa mga may pigbubuhay na, masakit na talaga ang pagbuhay. Masakit talaga. Kung mayo kang trabaho, mayo kang anak buhay, paano ang pagbuhay na talaga. Pero sinabi din ni Haring David Pagano na pirmingan itong nakukutig din ni sa toya pong pastor. Kung ka naging lingkod siya ng kagurangan, may pa siyang nahilig na naglimos ng akin niya. So, ibig sabihin, dawa nagsasakit ka, dawa nag-aagi kita ng pagsubok sa buhay. Pero ni minsan, dahil kita pinabayang ang kagurangan ng maguto. So, ibig sabihin, kaya dapat permitang isaalang-alang ang kagurangan sa tuyang buhay. If we always put God first in our life, magiging marhay po ang sa tuyang pagbuhay. Dawa may kasakitan, dawa may pagtiyos, pero yaon po itong paglao. Mag-grow ang sa imong pananampalataya. Lalong mong mapapractice ang faith mo kay Lord. Kasi ang faith po, dahil man yan nakukuha insigida. Napapractice po yan. Kasi nga, may pananampalataya na mayong gawa, kada,
At ang pananampalataya din nagpupuon sa paagi kang pagdangog. Ano? So dahil nga nadangog ta ang mga mensahe kang kaguran na ng mga tataramong ng Diyos kasi nababasa ta. So nakakaiba po kita ng faith. Nakapractice, aral daw. Kung aral daw tang iniinot ang satuyang kaguran na, pagbaba ta kayan, pagluwas na sa satuyang araw, inspired kita. Ano? So yan po ang kaibahan kang dahil iniinot si Lord sa iniinot si Lord sa iyong buhay. Nagluwas ka dyan, inspired ang sa inyong pagmati. Ano, dawa may encounter kang problema, hindi ka basta-basta magiging negatibo. Ano, hindi ka basta-basta mahuhugot ka mga problema. Kundi mapaisip ka tulos, mapaisip ka muna. At magkakapagpasalamat ka sa kaguran mo. So yun po yan ang sarap sa mga benepisyo kapag ininot ka ang satuyang kaguran mo. So lastly po, yun po yung pinakamagayon. Kapag ininot ka si Lord sa tuyang buhay, mas lalo po kitang mapaparami sa iya. Kapag ininot ka si Lord sa satuyang mga buhay, mas lalo kitang mapipil ang sa iyang presensya. Mas lalo kitang magiging close sa iya. Ano? Si Sai po ang agree. Amen. Magiging mas harali kita sa kagurangnan. No. Magayon po pag ano. Dawa anong problema ang sa tuyang inaagiya. Dawa yaw kita sa sitwasyon na masakit. Pero dahil aram ta na yaong kita sa kagurangan, dahil aram tangharan na kita sa kagurangan, may comfort po kitang mararanasan. Sampol po si Nanay Ingay. Grabe po siya mag-pray, talagang prayerful po ang lulaming ini. Talagang since na namulat ako, kaya ko akong normal na kaisipan sa kinapan. Talagang nahiling ko na pa yung sinanay na baba talaga sa prayer. Matiklong pa, dagog mo na yan dyan na nagpipray. At mahiling tang resulta. Hello po nindo ang buhay ni nanay. Permisa na yung maugma. Pagkawalay mo po yan, ayaw ka pong madangog ganing negatibo. Puro po yan yung kaugmahan. Istorya mo po yan yung negatibo, ang simbag po kayo sa iyo, si Apo mo yan. Na-encounter na po ninyo yan, si Nanay, istorya yung problema. I-try po din daw, istorya si Nanay yung problema, tang simbag kayo si Apo mo yan. Mayo ka pong ibang makukuang kuya dyan. Mapagani, itong siya po ganyan? Advice yan. Mayo kang makakuha advice yan. Pero pag itong problema talaga, mamibi kita. Di ba? Araw po kaya ang resulta kang iniinot ang kagurangan. Mas lalo kang nagiging harani sa iya. Mas lalo mong mapipil ang presensya niya. At mas lalo kang nararayo dumang sa mga negatibong kaisipan. Kaya magayon na inuton tang kagurangan. Sample na si Jesus Christ nga ni bagano. Talagang bago siya mag-mission, talagang sanggunin mo na siya kay Lord. Talagang babal siya sa prayer. Sa mga disciples, garo din ka to. Kang nawara na si Jesus Christ, tapos ang Holy Spirit nagbaba, inibahan sinda. Talagang trabaho na sinda para sa kagurangan. Talagang naghirong na sinda para sa kagurangan. Kasi nailing nindang karahayan kang Diyos. Dahil nasa inda naging mana sa indang halaga ang mga bagay digdi sa kinaban. Dahil na ninda nahiling ang kahalagaan kang buhay ninda digdi sa daga. Kundi mas hiniling na ninda ang karahayan kapag yaon na duman sa piling kang kagurangan. Dahil na ninda talaga inisip kung anong mangyari sa inda hanggat sa kagadanan, talagang dahil na ninda inisip ito. Kundi talagang sa kagurangan sinda, mas tinakuan ninda ng priority ang kagurangan.
Kaya sa oras pong ini, naglaw po nga sa isip ko, so banggi, habang ano. Pagkayo po siguro na i-challenge tayo ng bansaro, daw 1 week lang, i-try ta lang na dibuhon ang bagay pong ini, inutuntang kagurang na siguro sa sunod na Sunday kadako lang mapatotoo, ano. Siguro sa sunod na Sunday, dako nang masabi na magayunon. Magayunon po pala, inuto ng kagurang na, ano. So ako po, personally, na-challenge po ako kayo. Kasi, alos kabus man sa pwede kay empleyado o estudyante. Ano? Magayon na dibuhon na habit ang maging harani sa kaguranan. Dawa sa oras ng problema o may pagpapala. No? O dawa pinagpala kita o may biyaya na nagabot sa tuya. Pirmi kitang magarani sa kaguranan. Priority. O kung kanto pong gani, di ko kaya magtindog sa inuta. Graduate po ako ng education, pagtukdo, pero takot ako magtindog sa inutan. Di ko kaya magtarong sa inutan. Maluyang sa kuyang pagtugod sa saliri. Pero, dahil sa kaguranan, dahil naglaan ng panahon sa Diyos, kaya minsan, magayon mo pala nitong dahing trabaho. Katong dahi po kong trabaho, saka po ako na-involve sa gawain ni Lord. Kamayo po akong trabaho, na-involve po ako sa gawain ni Lord. Nagpuon po sa cell group, sharing, nagagaling trabaho kay Lord. Tinawa naman akong trabaho ni Lord. Madali lang pati. Naging pagpapala din. May pagpapala. Siyempre, kahit po ako magtrabaho. Pero but God teach us na kahit po ang i-priority siya sa kapos ng panahon, sa kapos ng sitwasyon, inutunta ang kakurangan. Mahalaga na igwa kitang Diyos sa satuloy ng mga buhay. Mahalaga po na sa pang-aral daw ta kay po ang tapong ini. Dahil nahiling tamang po baga ang sitwasyon kang kinakban. Ang nangyayari po ngayon sa bansa ta, bako naman talagang serbisyo. Kundi puro litikahanan. Napapansin po ninyo, aware po kamo sa nangyayari sa tuyang gobyerno. Kung i-analyze mo igwa na po baga mo yan yung karampi-kampihan. Dahil na napapriority si dapat igwang Pro Duterte, igwang Marcos, igwang Pink Lawan na inapod. Pero kung isusuma total mo po, anong nangyayari ngunya? Nag-aasin ba Pilipinas? Nararaot po ang satuyang bansa. Dahil sa politikahan. Dahil sa sariling interes. Pero ako nagpipray, ako nagtutubod na ang bansa po bagang Pilipinas, bansa ng para tubod kay Kristo. Ako nagtutubod na panagkasaro ang mga mananampalataya kay Kristo, may pagbabagong mangyayari. At kung gigibuhon ta po ini yung challenge na niyo, iayon ta naman po ang satuyang bansa. Kapag nagrani kita kay Lord, iayon ta naman ang satong bansa. Kasi ang mapapakinabang naman po kani, si masurnod na henerasyon. Kung ini yung batch tang ini yung magulo dahil sa politics, ang bunga kang prayer kang kagapusan, ang mga kinabang si masurnod. Magiging maayos ang satuyang bansa. At lalo na, kung ang maturukaw talaga dyan, talagang tunay na may pagkatakot sa kaguranan. Kasi, kung talagang may pagkatakot sa kaguranan, dahil na magrarautan dapat. Dahil na magpabiridahan. Magsilbi na sana.
Araw kang pangako kang Diyos. Kapag ka naglingkod sa iya, may pagpapala, iibahan. Oh. Yan. So nadagdag ko na. Pero, hindi po kita sa tuya pong topic. Na kapag ininot ang kaguranan, ini pong apat na bagay na ni ang mangyayari sa satuya. No. So, ako po, sina-challenge ko ang sakuyang sa diri. Itatry ko po niya. At aron kung may kikibuan ang kaguranan. Itry din po ni Doy. Inuton si Lord sa tuyang buhay. Gabos kita sibot, gabos kita busy sa tuyang paghahanap buhay. Pero kawalan ng panahon sa tuyang kakurangan. Si Daniel, 3 times a day kung mag-pray. Bako, masabi na, kung baga, 3 times a day mo na kung mag-pray. Pagpamahaw, pamuto, pamanggi. Pag makakadlang, pag may biyaya lang mapasalamat sa kagurangan, pag may pagpapala lang marinig kay Lord. Minsan nga may snack pa, kaya naglalampas pang tulo. Pero pag-upo nga to. Si Daniel po nagrarani sa kagurangan. Talagang babad siya mag-praise sa iya. Kaya ang resulta, pagabot man kasi pagsubok daw sa gitna ng kagadanan, mismo ang Diyos na nangiro sa iya, pinatiri kong po sinuso kasi mga leon. At mayo nangyari sa iya. So that is, yun po yan ang resulta kapag trini mo iniinot ang kagurangan. Sakop ko nga ng trabaho, grabe ang kapag kani, grabe ang pasensya, grabe ang pasensya, talagang sinusubok ako ng tadhana. Grabe ang pasensya. Last week, nangyari na naman po sa kuya. Sa kuyang kaulay, pagkabot sa LTO, may nagdulok na picture, nagpanggap pong ako. Sabi kasi kaulay ko, ikaw po kaya si iyo kaya, kung kaya, suba po ka pa ngayon na halato, hindi nag-iba naman dumaan. Napag-araman ko na lang, na okay na, nagkakuha na. And si Ginibo saya, illegal pa. Ibig sabihin itong non-appearance, kung di naghali sa driving school. Pinicturan lang, tapos, yun, natayguan na niya. Certificate. Nasuya po akong maray. Hinanap ko po nga kaya doon ko si Linte. Nag-ikot-ikot kami sa LCC. Sige daw, itok mo daw sa kuya ko si Seme ko yan sa imo. Pero madali o lang po kung naliwanaga na talagang marayon sila. Nag-thank you na lang kay Lord. Ang pag-iingat niya ang perni. Kaya iyo po yan ang kagayunan kapag talagang ininot mo si Lord pag mata mo pa lang. O kaya talagang nainot ko ang cellphone iyo kaya ang alarm ko. Pag tanong kaya, siyempre kapag mo cellphone, close. Pero nalilingawan ko na mag-pray. Araw yan ni Lord at hinagat ko na yan ng tawa sa iya. So kita po gabos magtirindog. So, pray pa kita kay Lord. Matay ko po kitang commitment sa iya. Base sa tuyang napag-adalan mo niyan. Kung tanganin maranasan ta ang mga benepisyo kong gini. Lord, salamat po sa iyo pong mga tataramon na samuyang nadangog sa oras pong ini. Mahalaga na samuyang buhay ikaw sa mong inuton. Bako ang mga bagay na samuyang sinisilibutan sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, na dapat namumuhay kaming ayon sa iyong kalooban. Salamat po dahil kahit minsan kami nakakalimot sa iyo, ang biyaya mo ay nandyan pa rin, Panginoon, sapat sa aming buhay sa araw-araw. Hindi mo po kami pinagkukulang. Sa panahon na nakikita mo na kami ay paubos na, Panginoon, mayroon kang idinadagdag, Panginoon. Mayroon kang mga taong ginagamit para kami magkaroon, Panginoon. Dalangin po namin sa oras pong ito na mauna ka po namin sa aming mga buhay.
Alam mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang aming mga isip, Panginoon. At nakikita mo rin, Panginoon, ang aming pamumuhay. Alam mo ang lahat sa amin, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, kami po lumalapit. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga pagkakamali na aming nagawa laban sa iyo, Panginoon. Sa isip man yan, sa salita, maging sa aming mga kinikilos, kung kami man po ay nakasakit ng damdamin ng aming kapwa, patawarin mo po kami, Panginoon, upang maging po kaming karapat-dapat sa iyong paningin. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Maging po itong kalakasan ng aming mga pisikal na pangatawan, kalakasan ng aming buhay, kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay, Panginoon, at mabaon po namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw po namin. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa oras pong ito. Itinataas ka po namin at niluluwalhati sa aming mga buhay. Patuloy ang pagpapala, patuloy ang kalakasan, dumaloy, Panginoon, at ang iyong presensya ay patuloy po namin maranasan sa araw-araw, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Yesus at aming tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sino maka-enumerate ng 4 na bagay? Tanda niyo ba yun, 4 na bagay na na-discuss o natalakay? Sino po sa inyo ang nagdi-desire na mabago ang buhay? Sino sa inyo ang nagnanais na mabago ang buhay? May mga tao na wala sa kanilang desire na mabago ang buhay. Ako po, maraming binago ang Diyos sa buhay ko. Lalo na pag sinasabi ng mga tugang ko na ako daan, napakakuripot ko. Ako po nakulugan, kaya sabi ko, Lord, kuripot ako. Pagod mo sa kuya buhay, aliwan mo sa kuya yung ugali ng araw kayo. Ito mga nahihiling sa imo kan ibang tao. Tapos, okay lang na masaktan ka, pero kailangan mag-desire ka na mabago ang buhay mo. Dahil bako magayon sa paghihiling nito. Kaya kung ano itong mga puna sa kuya na bakong magayon, siya sabi ko kay Lord, aliwan mo niyo sa kuya, baguhan mo ko. Bako itong pag napuna ka, ang iba, tapos ang sila muna kung si Isaiah na maray. Minsan harap yan, muna kung si Isaiah na maray. Pero mas magayon ko, may nagpo-comment sa iyo na yung mga negatibong ugali. So Lord, kung iba man ako kainin, haliya sa kuya, baguhan mo. Kaya pagka mas maray itong nauugma sa imo ang tao dahil sa maray ang nahihiling sa imo kaysa naanggot dahil kung maray ang nahihiling sa imo. Sa tama yun, mababago lang buhay kapag naglamit kita kay Lord. Yan. Yung priority, magayon po yan. Yan. Ang sa ginagamit ka ng Diablo sa yan, cellphone talaga. Yan. Nawawala na itong devotion ng Kristiyano dahil ang cellphone ang nagiging priority. Nawawala na itong pagbabasa ng Bible sa umaga, panalangin sa umaga, minsan nga sa pagkakan, nakakalimutan na ang panalangin. Hindi na thank you, hindi na papasalamat kay Lord. Pag minsan sa pagtulog, nahiga na lang, wala na prayer. Kasi saya nakakagibo ka na pagka matulog na nahiga na lang, ng prayer. So, pagka iniingot na talaga si Lord, ayan, ang kanyang pangako, sabi na, and all these things shall be added unto you. Ano itong mga needs mo, ano itong mga wants mo, ay itatao ni Lord. Dahil inimot mo na siya.
Pero pagka dahil mo siya inilot, yung mga bagay na kaikuhan mo, masakit, mahirap, mabigat. Naranasan din ko yan, naranasan din na pagka dahil inilot si Lord, mabigat. Yan. Minsan yung blessing na para sa iyo napupunta sa iba. Di ba? Yung blessing na, yung dapat na para sa ibibigay na sa iyo mo ng kagurangan na napupunta sa iba. Na, okay?